Okay. So let's remain standing po. Let's open our Bibles to Psalm 119. Ayan. Psalm 119 verses 1 to 8. Basahin ko po ulit yung ating power verse. Nakita na po ba? Psalm 119. Sabi po dito, verse 1, Blessed are those whose ways are blameless. Come on, say blameless. Who walk according to the law of the Lord. Blessed are those who keep His statutes and seek Him with all their heart. Verse 3, they do no wrong, but follow His ways. You have laid down precepts that are to be fully obeyed. Oh, that my ways were steadfast in obeying your decrees. Then I would not be put to shame when I consider all your commands. Verse 7, I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws. And lastly, verse 8, I will obey your decrees. Do not utterly forsake me. Pinagpala na po yung salita ng Panginoon. And again, this is the second part of our word entitled, The Secret to a Blessed and Joyful Life. Come on, palakpakan natin yung Panginoon. Tanungin mo yung katabi yung sabihin mo, gusto mo pa bang malaman ano yung sekreto? Yung una po, yung apat na sikreto na sabi na natin last Sunday, ngayon tutuloy ko po yung 5 to 8. Makakaupo na po yung bawat isa sa atin. Amen. Once again, good morning, The Rock City Church! Sino po excited gumising ngayong umaga? Amen. I hope po every time na tayo gigising, there's really joy in our hearts. No, dahil biniyayaan pa po tayo ng Panginoon para magising, may lakas sa ating katawan, may hininga sa ating katawan. At sabi ng Bible, let everything that has breath praise the Lord. Amen. So it's a joy to see everyone dito po sa church. And my prayer is tayo po ay patuloy na magkaroon ng hunger and thirst, no, for the Word of God. At yung mag-grow pa po tayo. Our goal here sa The Rock City Church is not just to fill empty seats, but our goal here is to make more disciples of Jesus who will make more disciples. Yun po yung panalangin natin dito. So habang naririnig niyo po yung tinig ko, I pray masabi niyo, Pastor, gusto kong maging disciple ni Jesus. Iba po yung nag-o-obserba lang, no? Kesa po doon sa may desire na lumalim siya kay Lord. Amen po ba? So the secret to a blessed and joyful life. Napag-usapan po natin to last Sunday. We had a brief introduction po of Psalm 119, that this is the longest chapter sa Bible. Meron po siyang 176 verses. And it is longer than 17 books in the New Testament. Mas mahaba pa po sa mga minor prophets with exceptions of Daniel, Hosea, and Zechariah. And kung titingin ka po ng hindi lang po basta verses, but whole chapter po ng Psalm 119 is dedicated, no, sa importansya ng salita ng Panginoon. Kaya po, for 2 Sundays po, ito yung pag-uusapan natin, the secret to a blessed and joyful life. Dahil kailangan po nating malaman kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Dahil yung mundo po ay may iba pong definisyon ng blessing. Okay? The world sees or understands blessing in another way. Ibang pamamaraan. Sa mundo, pag sinabing blessed ka ay marami kang pera, you can go wherever you want to go. They understand blessing in a material na context. Pero dito po sa Psalm 119, nabasa po natin kung ano yung sinasabi ng salmista, kung sino yung talagang totoong mapalad. Sino ba yung totoong pinagpala? Sino ba yung totoong masaya? Di ba? Everyone is in search kung ano po yung magpapasaya sa kanila. But praise God, hindi tayo hinayaan ng Panginoon para manghula. Aren't you glad na hindi tayo basta hinayaan ng Panginoon na, sige, hanapin mo kung ano magpapasaya sa'yo. Pero lahat po yan ay nasa salita ng Panginoon. And all we need to do is to open our Bibles
at saliksikin po natin yung treasure na yon. Hello? Bubuksan mo na lang. All you need to do is to open your Bible at yung treasures po nandun na. Di mo na kailangan maghukay pa sa lupa at hanapin yung gold. Yung gold nandito na sa salita ng Panginoon. Palakpakan niya po natin si Lord. So, nagbigay po ako, 8 sikreto, 8 secrets to a blessed and joyful life. Last Sunday, binigay ko po yung 4. Yung una po, review lang natin mabilisan. Number 1 is, we need to walk according to the law of the Lord. That's number 1. No? Para po ang sikreto daw, sa verse 1, sabi, blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Number 2 po na sikreto is what? We need to seek the Lord with all of our heart. Come on, say, all of our heart. Buong puso. Pangatlo pong sikreto is follow the Lord's ways. In the end, we need to understand that it is not our plan who will prevail. Sabi po ng Bible, that many are the plans in a man's heart, but bandang huli, it is the Lord's purpose that will prevail. Ang importante po ay ang plano ng Panginoon. Tama po. That's why kung gusto mong sumaya, gusto mong maging contented at mamuhay ng isang buhay na pinagpala ng Panginoon, you need to follow the Lord's ways. And number 4, dito po tayo natapos last Sunday, that we need to fully obey the Lord's precepts. Fully obey. O, sikuhin mo yung katabi mo, sabihin mo, fully obey. Buo. Hindi po kalahati. Hindi 1/4. We cannot brag that sa Panginoon. Lord, okay, kalahati, Lord, ginawa ko, baka naman. Pero yung partial disobedience is still what? Complete disobedience. Amen. So dito na po tayo pupunta sa number 5 to 8. Sino po dito excited pang malaman yung mga sikretong yon? Amen. Number 5, tuloy po natin, the 5th secret to a blessed and joyful life is this. We need to obey God's decrees steadfastly. Say that with me, steadfastly. Sabi ng Psalm 119 verse 5, oh, that my ways were steadfast in obeying your decrees. Again, oh, sabi po ng salmista, that my ways were steadfast in obeying your decrees. Kung babasahin niyo po yung Bible niyo sa verses 1, 2, 3, and 4, no? Nagsimula po siya, mapalad ang tao, mapalad ang tao. Then verses 5 to 8 ay nag-shift po ito sa first person. At ito pong salmista, he begins to apply in a deeply personal way his desire to obey the teachings of the Bible. This is not only a pious wish. Hindi lang po to wish na sana. Diba? Minsan, pag tayo po'y nabibigyan ng mga, whenever you read the Bible or whenever you hear the Word of God being preached, at minsan po, honestly, nakikita natin yung mga pinapagawa ng Panginoon sa atin. Along the way, kailangan ng sacrifices, kailangan may bitawan ka, kailangan may gawin ka para sa Panginoon. Tama po ba? Yung call ng Panginoon ay may sacrifice. And minsan, tinitingnan na lang natin yung ibang tao, ay sana ganyan ako, Lord, ka-obedient katulad niya. Sana kamukha ka ako ni ganyan. I think the best response po doon, whenever we encounter yung salita ng Panginoon, is tayo mismo ay magkaroon po tayo ng desire na sundin ang utos ng Panginoon. Kamukha po ng salmistang ito, no? Meron siyang desire to obey the teachings of the Bible. Again, hindi lang po siya wish na sana, Lord, masunod ko to. It is also a prayer for the ability to obey God's word. When was the last time that you prayed a prayer at sabi mo, Lord, give me a heart to fully obey your will. Give me the strength to obey. When was the last time na nanalangin po tayo at iyan yung hiningi natin sa Panginoon? We need to understand this, church, that apart from His
work in us, we lack the ability to keep God's commands. Ulitin ko po, apart from His work, listen, in us, come on, say that with me, in us. Dahil yung Panginoon po, gumagalaw siya before He can work through us, first He needs to work in us. Tama po ba? Una po, dapat mabago muna yung puso. May workings po yung Panginoon sa loob-looban natin bago niya tayo gamitin palabas. Kasi hindi niya po tayo magagamit hanggat hindi po nababago yung puso natin. Gising pa po ba tayo? So again, apart from His work in us, we lack the ability to keep God's commands. Alam niyo po, kung hindi tayo sasamahan ng Panginoon, kung hindi tayo tutulungan ng Holy Spirit, kung hindi niya tayo i-empower, i-equip, imposible po na masunod natin ang kalooban ng Diyos. Ulitin ko po to. I want you to understand, tayo po pantay-pantay, pare-pareho po tayo. Kung hindi sa tulong ng banal na Espiritu Santo sa atin, imposibleng magawa natin yung kalooban ng Panginoon. Imposible po. Dahil ang puso natin, ang nature nito makasarili. Ito, puso natin, mayabang, makasarili, sakim. Lahat ng gusto nito para sa'yo. Kaya nga po may regeneration, may pagbabago ng puso na dapat mangyari para po masunod natin yung kalooban ng Panginoon. Palakpakan nga po natin si Lord. Come on. So maliwanag po doon, ang tao daw na mapalad, the blessed man says to the Lord, "Oh, that my ways may be steadfast in keeping your statutes." Statutes. Pag sinabi pong steadfast, ibig sabihin, ano yon? Immovable. Yung panalangin ko po, magkaroon tayo ng ganitong puso na pag sumunod tayo sa Panginoon, hindi tayo pumupunta sa kanan, then sa kaliwa, then minsan diretso na naman. Gusto po pala ng Panginoon yung walk natin sa Kanya, dire-diretso, dire-diretso, dire-diretso. Again, not in our own strength. Posible po na magawa natin yung pinapagawa ng Panginoon na tayo ilalakad ng diretso sa Kanya. Kung sasaliksikin po natin ang salita ng Panginoon. The psalmist wants to be steadfast. Yung ways niya, it means to be diligent, to be disciplined, maging consistent in keeping and obeying the Lord's statutes. Again, ang sikreto para maging tuwid ang lakad mo, buksan mo yung Bible mo, sundin mo ang sinasabi po ng Panginoon doon. Mukhang I know for a lot of us, no, we need daily po kailangan talagang no wonder sabi ni Jesus, anyone who wants to follow me must deny himself. Yun po yung ibig sabihin ng deny. Mayroon kang kagustuhan on your own, but you need to deny those will to follow God's will. Every day you have a plan of your own. You want something. May desire ka on your own na gusto mong sundin. No wonder sabi ni Jesus, again, deny mo yung sarili mo. Tama po ba? At sa pag-deny natin ng sarili natin, doon natin nakikita yung kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. Alam niyo po ba yung sekreto? Bakit nagiging mahirap yung buhay natin at bakit po minsan yung nangyayari sa atin ay consequences ng hindi natin pagsunod sa Kanyang mga salita. Hello? I'm not saying na mawawala yung problema. Pero dinisenyo ng Panginoon yung ating mga buhay na kung tayo po ay susunod dun sa compass niya, doon sa guide niya, yung buhay po natin, if I can use that word safely, mas gagaan. Kabaligtaran nun, pag sinunod mo yung sarili mong kalooban, mabigat. Bakit? Ang Diyos, ni-reveal yung Kanyang salita, ito yung plano niya, ito yung dapat nating sundin. He is the Alpha and the Omega. Nakita niya na yun from start to finish, alam niya yung plano niya sa'yo. Pero kung susundin mo yung sarili mong plano, ikaw, hanggang dito ka, short-sighted ka lang eh.
Yung minsan na alam mong best ay hindi naman talaga best. Kasi nga hindi mo nakikita yung buong picture. So why not magtiwala ka sa Panginoon at mahalin mo ang kanyang mga salita? Palakpakan po natin si Lord. And when we learn to follow His instructions, church, we can find peace and stability in our lives, no matter what happens. Anybody here, you want peace sa buhay mo? Yes. Peace and stability is found, again, in doing and obeying the instructions of the Lord. That's number 5. Number 6, another secret po to a blessed and joyful life is we need to meditate on the Lord's commands. Come on, say that word with me, meditate. Ano po ba ibig sabihin ng meditate? Psalm 119:6, sabi po dyan, then I would not be put to shame when I consider all your commands. No? Sabi niya, then I would not be put to shame when I consider all your commands. Mapapansin po natin dito, napaka-open magsalita nitong salmistang ito, na naramdaman niya yung hiya. The psalmist felt the shame that comes when the standard of God's word is compared to our lives. Nahiya siya na ito yung sinasabi ng Diyos, ito yung standard, and yet nung kinumpare niya yung buhay niya, nahiya siya. Pero hindi lang po siya natapos doon sa na-awaken siya, nahiya siya, pero nanalangin po siya. Again, he prayed for the power to live an unashamed life. Ang sarap po nun na tayo po'y magkaroon ng isang buhay na unashamed. Parang pangit sa Tagalog yun, yung walang hiya. Minsan po may lumapit sa akin, after hearing the word last Sunday, and something supernatural yun nangyari sa kanya, na sabi niya, Pastor, nagulat na lang ako, gumising ako one day, dati mahiyain po ako, dati po, mas parang concern ako sa naiisip ng ibang tao sa akin, napaka-timid ko. Pero bigla na lang nagising ako na taas noo ako, parang alam mo yon, when I started to embrace yung truth ng God's word, hindi ko alam anong nangyari na bago ako, na lumalakad ako taas noo, na hindi ko concern kung ano sasabihin ng ibang tao. Something supernatural happened on the inside nung yung taong to in-embrace niya yung power ng salita ng Panginoon. Believe me, hindi lang po to basta kwento, hindi to kwentong barbero, hindi itong pinag-uusapan natin, hindi lang po to libro ng anumang sikat na tao. No, the Word is the Word of God. It is alive, it is active. We're not just reading the Word, but every time we open the Word, yung Bible din binabasa niya tayo. Yung Bible para siyang salamin na pag binuksan mo, nakikita mo yung dumi mo, nakikita mo yung mali mo, nakikita mo lahat. Yun yung purpose ng Bible. To instruct, to rebuke, to encourage. Tama po ba? So yun po yung na-feel ng salmista. He felt the shame nung nakita niya, kinumpare yung standard sa buhay niya. Pero hindi siya natapos dun sa shame, sa hiya lang. Nanalangin siya na, Lord, ayaw kong maramdaman tong hiyang ito. Gusto kong mamuhay ng isang buhay na unashamed. At Pastor, saan po ba galing yung shame? Yung shame, you need to understand, church, that shame is the fruit of sin. Bakit may hiya? Remember the story of Adam and Eve sa Genesis chapter 3? Nung sila po'y nagkasala? Hindi naman po pumasok yung shame doon sa Garden of Eden, not until sila po'y nagkasala. Nung sila'y nagkasala, then suddenly they felt naked. Doon po pumasok yung hiya. Tama po ba? Shame is the fruit of sin, but confidence is the effect of righteousness. Kung alam po natin, saan galing ito yung kasalanan, yung bunga niyan, hiya. Sino po ba dito pag nagkasala, proud siya? Di ba? Normal lang, nahihiya ka pag nagkasala ka. Pero iba po yung nagkasala kasi tayo until now, nagkakasala pa rin tayo. Iba po yung nagkakasala ka pa rin
kesa doon sa namumuhay ka pa rin sa kasalanan. Iba po yun. Tama po ba? Yung namumuhay pa rin, willfully. Alam niyang mali, ginagawa niya pa. Yun po yung namumuhay. Intentional niyang ginagawa. At yung bunga ng buhay niya, parang walang bunga pa rin ng repentance. Tama po ba? Again, yung shame, bunga po ito ng kasalanan. But praise God, through the finished work of Jesus Christ, meron tayong confidence. At yung confidence ay epekto po ito ng righteousness. Hindi natin sariling righteousness, but righteousness po. Imputed righteousness ng Panginoon sa atin. So pag tayo po, alam mo yon yung steadfast obedience. Again, yung pagsunod natin sa Diyos, steadfastly, na hindi tayo pumupunta sa kaliwa, sa kanan, ay sa pamamagitan lang po ng empowerment niya. At yung steadfast obedience has a wonderful and blessed result. Ano niya, pag sumusunod ka sa Panginoon, ano may matinding resulta po nun? Yung resulta po nito ay yung sinabi ng salmista, then I shall not be put to shame. Pag confident ka, wow, na ginagawa mo yung kalooban ni Lord, wala kang kakarugan. Yes, amen. Amen. Ulitin ko po, pag alam mong ginagawa mo yung pinapagawa ng Panginoon, then ano dapat mong ikabahala? Nakikita niyo? Kaya nga you can walk by faith confidently. Because I know the God that I'm serving. Alam ko, ginagawa ko yung kalooban niya. Hindi po siya kayabangan. But it is more of alam mo yun, a heart that is depending on the Lord, na naiintindihan niya, Lord, nagagawa ko to dahil sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Amen po ba? At sa ibang translation po, nasabi doon, when I consider all your commands, sa ibang translation doon, sabi niya, I will have my eyes fixed on all of your commandments. Again, I will have my eyes fixed. Come on, say that word, fixed. Ano pong ibig sabihin ng fixed? Fixed means to gaze at with intensity. Grabe. Natry mo nang titigan yung crush mo? Ay, iba dito, parang biglang walang crush. Amen. Na-try mo na titigan yung crush mo. Ako yung crush mo, yung asawa mo, sige, titigan mo siya. Wow. Alam mo yung, nakatingin ka talagang, kakukurap. Nagluluha na yung mata mo, nakatingin ka pa rin ganyan. Grabe, ano sabi dito? To gaze at with intensity. To carefully pay attention to. Wow. Ilan po kaya sa atin, ganito yung ginagawa natin whenever we open the Bible. Are we intentionally paying attention to every word that is written in the Word of God? Ilan po kaya sa atin? Siguro mas madalas nakatutok tayo sa cellphone natin. Yun yung tinututukan mo. Chuka banyo, mamangan ka, kasabi may asawa mo. Lahat ngayon nakatutok sa cellphone. No wonder we don't know kung ano yung will ni Lord sa buhay natin. Mamaya po siguro yung mga cellphone natin, ilagay natin sa offering box. Gusto niyo po yan? Pastor, kakasali ko pang iPhone 15. Hello? Buti pa yung cellphone natin, pinapakatitigan natin. Kaya nabubural na yung mata mo. Madilim na nga sa gabi, yan na lang yung ilaw, nakaganyan ka pa rin. What if kaya tigilan na natin yung pagtitig sa mga cellphone natin at titigan natin ng maigi kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon at alamin mo yung bawat pangako ni Lord sa'yo. Grabe. Pag gagawin po natin yon, matindi mangyayari sa mga buhay natin. To gaze at with intensity, to carefully pay attention. Carefully pay attention. Hello? Sabi ng Joshua 1 verse 8 that we need to, what? The book of the law, dapat wag tayo mag-depart from our mouth.
but meditate on it day and night so that we will be careful to obey everything that is written in it. Yung po yung ibig sabihin ng carefully look at, meditate. Alam niyo po ibig sabihin ng meditate? Pagbulay-bulayan. Pagbulay-bulayan. Narinig ko sa preaching nung Sunday, sinulat ko. Umuwi ako, binuksan ko ulit yung Bible ko, binasa ko na naman. Pag-pray ke. Bayo ko matudtod, Lord, kausapin mo ko anong sinasabi mo dito sa word na to. Yun po yung meditate. Kumbaga sa pagkain, hindi mo lang siya nilunok agad. Nginuya mo siya. Yun yung meditate. Sino po dito pag kumain, lunok agad? Huwag na kayo mahiya. I forgot how many times. But if I'm not mistaken, I actually nasa 20 plus ata. Yung proper way na pagkakain ka daw ng pagkain. Listen, para sa lahat na lumulunok agad. Oh, after the service, kakain kayo, maalala nyo sana tong sermon na to. Sabi na pastor, mga 20 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalwata ka mo lang kunya mo. Meditate. Saan yung sarap ng pagkain? Kasubo mo, lunok agad. Yung iba sa atin, ganon. Pupunta ka ng Sunday, narinig mo yung word, lumabas agad dito. No wonder, umuwi ka, hindi ka pa nakakarating sa bahay, na-tempt ka na. Di mo hinayaan na yung word na yon mamutawi sa labi mo. That every word, you will hide it into your heart. That you will not sin against God. Meditate. Let's gaze at it. Let's pay attention to it carefully. So ang sekreto, sinasabi ng salmista, in order to not be put to shame, I will fix my eyes on all your commandments. Tama po ba? At sa salita po ng Panginoon, again, lagi ko to sinasabi, hindi po to parang restaurant na kung anong masarap, pipili ka lang, gusto ko to. Ito, Lord, ayoko yung word na yan, ma-plus yan, masakit yan. Hindi po. Lahat pong yan ay para sa ikabubuti po natin. Dapat po, let's have reverence for yung tinatawag nilang total scriptura or the total scriptures. Lahat ini-embrace natin, minamahal natin, wala tayong tinatapon dyan. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Gusto mo maging masaya yung buhay mo? Meditate. Tinamin katabi mo sa left and right, come on, say, meditate the word of God. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, tinamin katabi mo, baka natutulog na. Hallelujah. Meditate. Langutan me. Dimdam mo ne, langutan me ulit. Sa akin kang jipota, langutan mo ne na naman. Ano mang gagawin mo, nagluluto ka, iniisip mo yung word of God na narinig mo. Hallelujah. Basahin ko nga mamaya, Psalm 119, 1-8, Psalm 119. Sige, basahin ko. Yun po yung meditate. Hanggang maramdaman mo yung power ng word ni Lord. Come on, nag-immerse ka sa salita ng Panginoon. Mararamdaman mo. Tumitibay ako. Unti-unti, dati. Ang dali ko nalulungkot. Dali ko nade-depress. Dati pag wala akong pera, mainit na yung ulo ko. Say amen. O, diba? Sino ba dito umiinit yung ulo pag wala ng pera? Dati. Kanina lang, pastor, kanina lang. Ngayon, hindi na. Tama. Meditate. Number 7 is learn about the Lord's righteous judgment. Yan, alamin po natin. No? Yes, as your pastor, it's my responsibility every Sunday po, no, na ipakainin kayo ng salita ng Panginoon, pero hindi po to spoon feeding. Okay? Huwag nyo pong iaasa ang buong spiritual life nyo sa akin. Kawawa naman po akong dami kong pinapakain. Kumain naman po kayo. Hindi pwedeng every Sunday ka lang kumakain ng word. Dapat po matuto tayo na lahat po tayo magkaroon ng desire. Come on, say desire. I hope and pray bago tayo lumabas dito, alam mo yon, mag-work yung Panginoon sa puso mo that we will all have a desire for the Word of God. Tama? Hindi, desire sa Netflix, desire sa pamamasyal, desire na magkaroon ng ganito. Marami tayong desire eh. But I pray yung utmost priority natin
ay i-desire natin ang Panginoon. Psalm 119 verse 7, I will praise you with an upright heart. Come on, say that with me, upright heart. Sabi pa dyan, as I learn your righteous laws. Ang ganda nito, tingnan niyo po, no? Namnamin natin. Huwag lang natin basahin ng minsanan. I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws. Kung babaliktaran natin, nung nalaman niya yung righteous laws ng Panginoon, pinuri niya ang Diyos with an upright heart. Naniniwala po ako that in order for us to praise the Lord, we need to have the right heart. If I may say yung upright heart, it's a right heart. Tamang puso. Hello? Mahirap pong magpuri kung hindi tama yung puso natin. Naranasan mo nang pumunta sa church at either kayo mag-asawa, di kayo okay, tas ang hirap mag-worship. Bisa ka pa lumipat luklukan eh. Kaya tana ka. Lumalayo eh. Ang hirap magpuri na hindi tama yung puso mo. Di ba sinabi ng Panginoon, bago mo ialay yung offering na yan sa akin, kung meron kang kaalitan sa kapwa mo, sabi ng Panginoon, humingi ka muna ng tawad. Balikan mo siya kasi hindi ko tatanggapin yung papuri mo. Hindi ko tatanggapin yung offering mo. And here we are, we come to church, and we're so confident thinking that ang Diyos hindi niya nakikita yung puso natin. Alam niyo po ba nakikita ni Lord yung kaloob-looban ng puso mo? Alam niyo po ba nakikita ng Panginoon kung nag-worship ka lang sa bibig pero yung puso mo wala dito? Katulad niyan, nakikita na nakatingin kayo sa akin pero baka yung iba, yung utak niyo, Jollibee na o I don't know. Hello? Tama po ba? Kaya dapat tama yung puso natin sa Panginoon. Kasi ang dali pong papurihan mo si Lord pag tama yung puso mo. Gising pa po ba tayo? Alam niyo po, gusto ko pong pakita ito. To love God, we must know God. Kasi po yung, alam mo yun, madaling purihin yung tao pag kilala mo eh. Tama? Kunyari po, yung isang tao, hindi ko alam sasabihin ko kung hindi ko siya kilala. Pero kung kilala ko, magana kaya ini, ay grabe to, napaka-generous nito. Yan yung papuri eh. Tama po ba? Kaya nga po, come on, lahat po ng tingin dito, ayusin natin yung upo natin. Yung iba, nagsaslide na sila. Malapit na po ako matapos. That's why I want to give importance dito sa sasabihin ko. Please, every Sunday, do not come to church late because you're missing a lot. Hello? Monday to Friday nga, di ka late sa work mo, tapos sa Sunday, kay Lord, late ka. Nakakaya naman. Totoo po, I'm here to challenge you. Hindi ko alam kung masasaktan kayo, but I want to remind you, as your pastor, I want to lovingly remind you, every Sunday, let's give our very best sa Panginoon. Mag-prepare tayo. Huwag kang pupunta dito ng late kasi namimiss mo. Praise and worship pa lang, dapat excited ka nang magpuri, pumalakpak, sumigaw, tumalon. Bakit ka dapat excited? Malamang, buhay ka, malakas ka, may trabaho ka, may pamilya ka, pinagpapala ka ng Panginoon. There are more than 10,000 reasons for us to bless the name of the Lord. O lahat po ng pinagpala, nakaranas ng biyaya, katapatan ni Lord, palakpakan mo siya. Come on, come on. Come on, let's bless the name of the Lord. Thank you, Jesus. O dapat ganyan tayo every Sunday. Kaburiyo naman natin pang worship leader kaya gugulisa ka na kayo. Ah! Yung mga worship leader nito, nililid lang po tayo. Dapat tayo marunong na tayo mag-worship. Paano mo nga pupurihin si Lord kung hindi mo kilala? Pastor, paano ba kilalanin si Lord? Nakita mo na ba si Lord? Hindi ko pa rin. God is Spirit. God is Spirit, sabi ng John 4:24. Pero po, through the written word of God, doon natin nakikilala si Lord. Paano mo makilala yung Panginoon? Sa salita niya. Doon siya nagpapakilala. Tama po ba?
So to love God, we must know God. Kaya po yung Bible study, I believe, it will lead us to praise Him. The study about God, theology, it also leads to praise. Kaya wag po kayong mainip. Yung iba po sa atin, mag-join kayo ng squad. Yung squad po, nagmi-meet po yan every week. May squad tayo or small group for young people, ages 13 to 18. Meron tayong mga young adult, 19 to 25. Young professionals, 20, 26, above. Meron pang married, men, women. Sumali po kayo ng squad para makilala niyo yung Panginoon at magkaroon po kayo ng maraming kaibigan dito. Kasi pag wala kayong kaibigan, kunyari to kaibigan ko to si Lexi, nung iya mag-church si Lexi, ako pa mag-church. Ala akong kilala makakarine. Dapat hindi lang si Lexi kilala mo. Kala ko sinasabi natin dito that we are family. Di ba, pag family, dapat you take time to know them. Kilalanin mo. Alam ko, marami tayo dito, pero yun nga sumali tayo ng small group so that po makilala pa natin yung iba. Di ba? Maling minsan, kulang yung pamasahe mo sa jeep, then tapalang kasiping mo, ka-church me pala, buti na mo, hallelujah. Sis, di ba sa Darak City Church ka? Kumusta na? Ate ka 5 pesos, Ken? Hindi mo alam kailan mo kakailanganin yung mga yan. Hindi mo alam kailan mo kakailanganin yan. Palakpakan niya po natin si Lord. Kailangan po natin ng bawat isa sa race na ito. You need me, I also need you. I need your prayers, I need your encouragement. Kailangan mo rin yung katabi mo. Tama po ba? Ang sarap po na lumalakad ka, may kasama ka sa tabi mo. Tama? Na nag-i-encourage sa'yo. Hindi nagbabad influence sa'yo. Mag-church ka ngayon, mag-online muna siguro ako. Yung online po, pang emergency lang. Huwag niyo pong sanayang mag-online. Baka matukso po kaming tanggalin ito. Hindi, joke lang. Hindi na natin tatanggalin yan. No? Pag may mga family day po kayo, kailangan, okay lang po yan. Enjoy your time. No? Pero po, as much as possible, available kayo, please, we want to see you in church. Ayan. O, ngitin mo naman yung katabi mo, sabihin mong, nagagalak ako, nakita kita ngayon. Sana nga, totoo ka nagagalak. Tama? So, pag kilala mo yung Panginoon, mas madali po siyang purihin at sambahin. And lastly, na sikreto po, number 8 is to keep the Lord's statutes. Itago natin yan, pakamahalin natin. Psalm 119 verse 8, I will obey your decrees, do not utterly forsake me. Sabi ng psalmist, do not utterly. In other translations, sabi po dyan, please do not give up on me. Makita natin, it's a sense, it's a note of desperation. Dito po sa tono ng salmista, he knows and loves God's word, yet is also very conscious sa kanyang inability that apart from the work of God in his life, again, hindi niya kayang ikip yung salita ng Panginoon. Bakit sinabi niyang, do not utterly forsake me? Or please do not give up on me? Kasi alam niya ng salmista, makinig po, lahat ng mata dito as we end. Alam ng salmista na kung siya ay pababayaan lang siya ng Panginoon, mapapariwala siya. Di po ba kayo natutuwa na until now, nandito kayo dahil ang kamay ng Panginoon, di kayo pinapabayaan? Palakpakan natin si Lord. Tama po ba? Kaya nga po, it's a day of celebration. Itong Sunday, it's the Lord's Day. That's why we need to present ourselves sa Panginoon at bigay yung pinaka-best natin at pasalamatan siya sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Tama po ba? Not only do we enjoy the benefits of God's instruction, but by keeping it, we can be righteous as well. Kung titingnan niyo po sa verses 9 onwards, nandyan po yung sikat na verse na sabi niya, how can a young man keep his way pure? Paano daw po? It's through what? Through the Word of God.
Hindi natin kayang, again, magpakabanal kung hindi mo ibababad ang sarili mo sa salita ng Panginoon. Sabi po ni Dwight L. Moody, mag-jump po ako dun sa huling quote, "The Bible will keep you from sin, and sin will keep you from the Bible." Pag pala pinakamahal mo yung Bible, binasa mo, inaalagaan mo every word sa puso mo, ilalayo ka ng Bible sa kasalanan. Pero baliktarin natin. Ang kasalanan naman, on the other hand, ilalayo ka niya sa Bible. No wonder pag nagkakasala ka, wala kang appetite for godly things. Wala kang appetite to open your Bible, to pray. Yan po yung nangyayaring yan. Huwag mong hayaang malayo sa'yo ang salita ng Panginoon. Tama po ba? Ano sabi ng 1 John 3:7? "Dear children, do not let anyone lead you astray. The one who does what is right is" what? Righteous. Just as He is righteous. So ginagawa po natin yan. Ito po yung process ng sanctification sa buhay po natin. No? Sanctification, araw-araw po, binabago, nililinis tayo ng Panginoon, minomold niya tayo sa wangis ng kanyang anak. At malaki pong tulong dyan yung salita ng Panginoon. I want to end sa story pong ito. Meron pong pangalan na si George Wishart. Siya po yung bishop ng Edinburgh in the 17th century. No? At si Wishart po was condemned to death for his faith. At nung siya po ay aakyat na at bibitayin na po siya, nandun na po siya doon sa scaffold, meron pong, it was customary nung panahon po nila, na bago po sila pugutan ng ulo or bago sila mabitay, ay pinapayagan po sila na kung anong request nilang kanta ay pwede nilang awitin bago po sila mamatay. At ang napili po na kanta ni George Wishart ay yung Psalm 119. Imagine po kantang yun, ang haba nun. At alam niyo po, before 2/3 of the psalm had been sung, bago po matapos yung kanta, 2/3 po, bago niya makanta yung 2/3 ng kanta ng Psalm 119, alam niyo po ano nangyari? Look at this. Dumating yung pardon niya at hindi po natuloy yung pagbitay sa kanya. Wow. Pastor, bakit hindi natuloy? Kasi mahaba yung Psalm 119. Hindi. Look at me carefully as I end. This is what the Word of God does to us. It saves us. Nililigtas tayo ng salita ng Panginoon from sin. We know that the wages of sin is death. Kung mamahalin mo yung kasalanan, kapatid, papunta niyan, sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mamamatay ka. Kaya nga po, pinadala ng Panginoon ng kanyang anak para hindi tayo mawalay sa kanya. Para hindi ka mamatay at makasama kanya habang buhay. At yan po yung ginagawa ng Word of God sa atin, nililigtas niya tayo sa tiyak na kapahamakan. Every day nililigtas ka ng Word of God na makagawa ng maling desisyon. Every day yung Word of God nililid ka niya sa tamang relationship. Kung sinong pipiliin mo, ganito, ganyan, sa business mo, sa pag-aaral mo, maliit, malaking bagay, nililigtas po tayo ng salita ng Panginoon. Kaya siya po ang sikreto para tayo mamuhay ng blessed and joyful life. And when I say blessed and joyful life, it doesn't mean ay absence ng problema. No. But even may problema, we have peace and our ways are stable. Amen. At malaking pong bagay yon na lakaran natin itong journey na to ng may kapayapaan at confidence, knowing that we are obeying what God wants us to do. Amen. That's the end of my message po, the secret to a blessed and joyful life. I hope that you have allowed the Holy Spirit to speak to you ngayon. At
i-embrace po natin yung word na tayo ay mamuhay sa kanyang salita. I'm inviting everyone right now, sige po, tatayo po tayo.